Kumustahin naman po natin ang sitwasyon sa Samar. Naroon ang kasamahan nating si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Sandra, kasalukuyang nasa highway yung ating team dito nga sa probinsya ng Samar. Patungo tayo ng Catbalogan City nang mapahinto tayo dito sa isang gasoline station. At dito naman sa Barangay Central sa Calbayog City. Nakakordon ang gasolinahan at sa mga pumps nito ay nakapaskil yung mga katagang waray diesel at waray gasolina. Bagaman sarado para sa mga sasakyan ay pila-pila ngayon yung mga residente na naghihintay para sa supply ng kerosene at diesel na ngayon lamang daw ulit naging available matapos yung 3 araw. Ayon sa isang empleyado nitong gasolinahan, nitong nakarang weekend daw ay nagkaubusan ng supply ng petrolyo sa kanilang station matapos di umano magpanic buying yung mga residente. At pagkatapos naman ng pananalasa nga ng bagyong Yolanda noong nakaraang linggo. Ayon sa mga residenteng nakausap natin ay hindi naman daw napinsala yung syudad dahil sa bagyo. Yun nga lang ay hanggang sa ngayon wala pa rin daw kuryente sa buong Calbayog City. Kaya isa ngayon sa mga dahilan ng dagsa ng bibili ng krudo ay para sa kanilang mga generator at isa dun sa mga nakausap natin ay para daw dun sa pagpapaandar ng kanyang bangka. Dahil wala daw supply ng diesel, hindi raw sila makapalaot at 3 araw daw sila na walang kinita. Sandra? O nga Cedric, kasi di ba isa sa mga prioritize din ng gobyerno yung pagpapadala ng generators pero yun naman pala, walang gasolina. Tama yan, Sandra. Karamihan actually sa mga nakausap natin dito para dun sa generator nila. Hindi lang para dun sa paggamit sa bahay. Yung iba may mga rice mill kasi sila eh. So kumbaga para tuloy-tuloy din yung supply ng kanilang mga kakainin. Yun namang iba mga nanay na nakapila dito para dun sa kerosene, para dun sa gas, o para dun sa kanilang mga ipailaw sa kanilang mga bahay, Sandra. May nakukuha ka bang impormasyon mula doon sa may-ari, alimbawa ng gasolinahan na yan, kung gaano kahirap talaga yung maparating dyan sa lugar na yan, yung gasolinang kailangan ng mga tao? Yeah. Okay, Sandra, subukan natin. May kaharap ako ngayon sa... Sir, si Cedric Castillo po sa GMA 7 News Table. Live po tayo. Sir, tanong ko lang po, gaano kahirap yung pagdating ng supply? O may mahirap ba yung pagdating ng supply? Matagal, sir, ang dating ng supply kasi galing pa ng Pasakaw, Camarinesor. Medyo matagal yung biyahe. Kaya natatagalan rin yung pag-deliver dito sa amin. Itong supply nyo ngayon, sir, hanggang kailan ito maglalas na? Hindi namin, sir, alam kung hanggang kailan lang ito abutin. Sir, buong pangalan po? Francis Cepeda. Ito yung isang official dito sa may gasoline station nga dito sa Calbayog City na nakausap natin. Sandra? Cedric, yung mga taong nakakausap mo dyan, ang sinasabi ba nila is yung gagamitin sana nila sa hanap buhay o ito pa rin ay yung para makatransport, halimbawa makaalis sa lugar na yan, Cedric? Sandra, dito kasi sa Calbayog City ay ayon sa mga residente, wala naman talaga. Mga puno lang daw yung nasira nung pananalasa ng bagyong Yolanda. Wala naman daw masyadong mga nasira na bahay. So wala naman nagbanggit sa atin na gusto nila umalis dito sa lugar. At ang na-mention nila sa atin is parang dun sa kanilang pailaw sa mga bahay o yung sa mga generator, yung kerosene sa yung diesel. Doon daw nila gagamitin yung mga ito. Tsaka syempre para na rin dun sa kanilang kabuhayan, Sandra. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, Cedric Castillo.